Biker Adventure YouTube channel. Magandang umaga mga kababayan. At samahan niyo ako dito mga kababayan sa aking munting YouTube channel. Magbigay lang ako mga kababayan ng isang komento o kaya opinion dito sa ginagawang budget hearing mga kababayan sa Kongreso patungkol doon sa OBP budget hearing 2025. Mga kababayan, may napapansin lang kasi ako sa mga video nga napanood ko, parang napaka one-sided naman yata mga kababayan sa ginagawang hearing ng ating mga kabutihing mga kababayan sa ating mga kagalang-galang daw na mga congressman. Pasintabi lang po sa matitinong congressman mga kababayan, no? Kasi parang dismayado ang mga tao mga kababayan sa ginagawa ng mga congressman. Nahalata naman talaga mga kababayan nga iniipit nila si BP Sara, no? Mayroon tayong ipaparinig sa inyo mga kababayan patungkol. Alam ko na to mga kababayan, pinagpipistahan na to sa mga vlogger, tong viral nga na to mga kababayan, OBP budget hearing sa Congress. Tulad ng ibang vlogger mga kababayan, sinasabi rin nila na napaka obvious naman talaga, one-sided yung halata naman mga kababayan. Iipitin talaga nila ang budget na naman uli ni Vice President Sara Duterte. Mga kababayan, pakiramdaman nating mabuti yung ginagawa nila sa budget hearing ni BP Sara mga kababayan. At this point, the chair rules that we shall proceed. So the Honorable Franz Castro may now proceed with her interpellation. Observation, no? On the budget for the 2024, yung Vice President na nagsabi, Madam Chair, na slow and low utilization. So nakita naman natin doon sa presentation. So yung utilization ay napakababa. Pero syempre comment ko lang, no, mas mabilis siya sa confidential funds. 100% in 11 days. Madam Chair, so according to the utilization of the confidential and intelligence funds submitted by the COA to us, no, so we have here surveillance and monitoring. Sabihin ko lang, Madam Chair, no, yung purchase of information out of 125 million confidential funds in 2022, purchase of information 14 million, payment of reward 10 million, rental and other incidental expenses relative to the maintenance of safe houses 16 million, purchase of supplies 35 million, provision of medical and food aid 40 million, payment of incentives or traveling relative to confidential operations 10 million. So a total of 125 million, conducted surveillance in 132 areas in 11 days. So 100% utilization. Madam Chair, I have also here a report about the notice of disallowance. According to the notice of disallowance, the COA disallowed 73,287,000 out of 125 million confidential funds used by the OVP in 2022. So this is 58.63% of the 125 million. So can you confirm, the Vice President? Madam Vice President. Madam Chair, since you allowed a snide comment, you will allow me a snide comment as well. So my question is, can you confirm? Yes. Yeah, okay. Diba? Okay. Yes, Madam Chair. So, before you proceed, may I remind both our guests and our research. Diba, napapansin nyo mga kababayan, simula pa lang may kakaiba na silang ayaw nilang payagan, ayaw lang tanggapin yung sagot ni BP Sara nagpapaliwanag, ini-explain yung niya, no? Ang gusto kasi nila
dadalhin si VP Sara sa kanilang gustong mangyayaring tanong at saka yung sagot, mayroon silang inasahang pwede sagot ni VP Sara, di ba? Yes or no nga lang dyan mga kababayan ang asahan nila. Kaya lang si VP Sara mga kababayan, hindi pumapayag at hindi sumasang-ayon sa gusto nilang mangyayari. Kumbaga mga kababayan, kinakat ni VP Sara yung ano nila, no? Yung format ng ano nila dito sa hearing na to. Parang ano mga kababayan, mayroon na sila talagang format sa budget hearing dito sa 2025 mga kababayan. Kumbaga, pinapaikot-ikot nila ang Vice President mga kababayan. Para patuloy, pakinggan na lang natin mga kababayan. Hindi ko na ipakita sa inyo. Papakinggan na lang natin yung ano. Resource You should have reminded her when she said the line, diba? I called your attention, Madam Chair, you did not recognize me. So, ngayon, sasabihin ko na, if you allowed her that, you allowed me a snide comment as well. I don't recall hearing a snide comment, Madam Vice President. Ang snide comment, that's a matter of judgment. So please proceed Secretariat, Madam Chair, I would like the Secretariat to repeat the first 3 lines of the comments. Well, point of order, Madam Chair. Point of order, Madam Chair, kasi parang... So let's please proceed with the answer. Point of order, Madam Chair, kasi parang... Pakinggan nyo mga kababayan. Obserbahan nyo yung ano nila mga kababayan. Mayroon talaga silang no? Dito sa hearing na to mga kababayan, mayroon talaga silang ang gustong palalabasin. Hindi nila gaano pinagsalita ang Vice President mga kababayan. Mayroon talaga silang pattern nga sinusundan. Tuloy natin, obserbahan natin mga kababayan kung sino sa kanila ang masira ang diskarte, no? Kung talagang kaya nila ang talino ni VP Sara. Siya yung nagpe-preside eh. Yeah, that's why I'm Kasi inuutusan mo yung secretariat natin sa Committee on Appropriation. Yes, Alam mo some na, point diba? of So, means, okay, thank you, Madam Madam Vice Chair. President, please proceed with the response. There's a question. Please proceed with the response. Madam Chair, I do not understand bakit a person convicted of child abuse is still sitting in a seat. Point of order, yung sinasabi natin na dinadivert ang Tingnan mo mga kababayan, no? Speaking of child abuse mga kababayan, yung kaso na ito, maiba muna tayo ng konti mga kababayan Itong kaso, child abuse ni mabuti daw congressman, mabutihing congresswoman Franz Castro mga kababayan, no? Convicted na yun ng kasong child abuse. Yun din ang ikinaso nila kay mga kababayan, Pastor Apollo Kibuloy, no? Child abuse din yung kay mga kababayan. Kaya lang si Pastor Apollo Kibuloy mga kababayan ay hindi pa convicted. Pero kita nyo naman anong ginagawa nila, anong ginawa nito mga ito. Pero itong isang congresswoman mga kababayan convicted na, pero bakit andito pa sa budget hearing ng Vice President, hindi siya doon sa kulungan? O di ba mga kababayan, nakakaloko? Pero yon ang nila, pagbigyan natin mga kababayan. Pakinggan nating maigi ang dito sa kahinanapnan dito sa nila mga kababayan. Budget hearing nila mga kababayan. ang usapan sa ating budget hearing. Kung nagawa po niya yan sa Senado, Madam Chair, dapat hindi natin yan pahintulutan dito sa Kamara. You allowed her a snide comment and then you will not allow... Please wait a to snide comment? Excuse me, our members and our guys. I warned you. Please wait Don't go to this rabbit hole. Please wait to be acknowledged before you speak. Okay, so at this point, Honorable Manuel.
Madam Chair, again, it's another point of order kasi kapag may mga deliberation tayo, we should stick to the topic. Hindi pwede, Madam Chair, na dinadivert natin yung usapan para hindi natin sagutin yung tanong ng mga mambabatas natin. This is actually the best opportunity, formal proceedings, nakikita po ng publiko para malaman anong sagot ng Vice Presidente. So hindi po natin napapayagan ng ganong mga argumento na hindi naman tumutumbok dun sa topic natin. So, Tama, mga kababayan, diba? Pag hindi nila gusto ang sagot ng resource person, mga kababayan, talagang ano nila, dito makikita mga kababayan nga, bias, one-sided, may gusto talaga silang palabasin, gusto talaga nang iipitin si BP Sara, kaya lang, matalino si BP Sara, mga kababayan, abogado yon. Ito si Raul Manuel, abogado ba yan? Itong ano natin, mga congresswoman dyan, mga abogado ba yan? Nagmamagaling lang naman yan, di ba? Ang gusto talaga nila mga kababayan, kukornerin talaga nila si BP Sara doon sa pattern nila. Kaya lang, si BP Sara, mga kababayan, may sagot. No? Kaya lang, hindi nila gusto. Kasi ang gusto talaga nila, yes or no lang ang isasagot. Parang pagka nag-yes, mayroon na naman silang kasunod na tatanong, talagang unti-unti ang kukornerin kanila at iipitin kanila. Pag no naman, mayroon pa rin silang kasi naka-ano na sila mga kababayan, ano na sila niyan. No, may pattern talaga silang sinusundan. Kumbaga may ano sila mga kababayan, may script sila mga kababayan. Scripted yung ano nila. Ayun naman kadalasan ayun naman talaga diyan sa tradisyon na talaga diyan ng mga congressman mga kababayan. At saka tandaan natin, ang iniipit lang diyan lagi si BP Sara mga kababayan. 2025 budget yung ng Vice President, pero hindi pa lang pag-usapan mga kababayan. Ang napag-usapan yung mga previous year pa mga budget. Madam Vice President, there's a question easy for you. Please make your responses direct to the point. Sige, ma'am. I will make this easy for you. What rules are we using for this budget hearing? We have our rules Yes, ma'am. adopted by the Committee on Appropriations. Right, okay. We searched for that rule. So, we only found the general rules. So, we have a copy of the rules for the budget hearings. Well, as far as I'm concerned, mas importante ang rules para sa amin. Kayo po, ang kailangan nyo lang marinig is yung acknowledgement for you to begin to speak. Yun lang po ang pinaka-importante para sa guests. Sa totoo lang po. Yes, ma'am. So, ang Di ba mga kababayan? Hindi nga nila sisunod yung rules kasi may sarili silang yung mga kababayan. Yung resource person mga kababayan, hindi makapagsalita ng kasi yung anong gusto nilang sasabihin mga kababayan, yun talaga ang nila, no? Pero kung hina-hina o ordinaryong resource person ng mga kababayan, baka mamaya sa kulungan ang bagsak niyan, no? I-contempt nila yan. Pero si BP Sara, abogada yan Para bang itong ating mga congressman, mga kababayan, itong ating mga mambabatas daw, kuno. Yun ang sabi nila, mambabatas daw. No? Kasi yan talaga ang trabaho ng mga congressman, mga kababayan. Mga mambabatas nga dapat. Pero ito sila, nagiging sila mga kababayan, nagiging mga attack dogs ni Tambaloslos. Dahil ang Vice President mga kababayan ay isang Duterte, kaya ito ngayon ang nangyayari. Pero alam naman ng mga Pilipino mga kababayan kung gaano kainit itong mga congressman na to mga kababayan sa mga Duterte, no? Kasi yan sa kanilang amo. Mamaya mga kababayan, marami tayong mga opinion dito sa hearing na to. Pakinggan na lang natin mga kababayan. Di ko lang ipapakita mga kababayan, baka ako'y mag-copyright pa. Kaya papakinggan ko na lang sa inyo mga kababayan, pakinggan na lang natin yung usapan nila. Ang pinaka-importante, yes, you may proceed. At saka po yung adjournment, yun lang po. Yung termination po, yun ang pinaka-importante lang po.
For the rules, yun ang ay importante para sa members, but we may provide the copy to you. Yes, So ma'am. please proceed and answer the May we question. request a copy? Yes, yes, absolutely. But Yes. please, there is a question. And do you want us to repeat the question? And we will not penalize you all the time. I don't You can repeat the facts from the notice of disallowance. I don't need a the repeat Honorable of the Franz. question. Yes, Honorable Franz Castro, you may repeat your question on the notice of disallowance, I believe. Yeah, tama, Madam Chair. So according to COA, the notice of disallowance is amounted to 73,287,000 out of 125. At ito po, Madam Chair, yung mga breakdown ng mga disallowed na mga na mga purchases. So reward payment of 10 million, payment of rewards, various goods, 34.857 million, payment of rewards, medicines, 24.93 million, tables, chairs, desks, computer and printers, 3.5 million. So, ang question, Madam Chair, so yung letter A, B, and C, so nakita naman natin nandoon yung sa joint circular. How about yung ito, no? How about yung mga tables, chairs, desktop, computer, na umabot po ito sa 3.5 million. So, pwede bang maipaliwanag kung bakit ito pinurchase, Madam Chair? Madam Vice President. Madam Chair, I still request for the rules of the budget hearings. Okay, gusto mo sagutin ko, ma'am. Yes, Madam. This is a hearing of the budget of 2025. Nasaan dito ang confidential funds? Yung tanong niya, Madam confidential Chair. funds. Nasaan dito? Honorable Franz, Ito yung continuing, continuing questions pa natin noong 22. Kaya nila pinatawag mga kababayan si VP Sara dahil doon sa budget hearing sa 2025. Pero ang tinalakay mga kababayan, yung budget, yung nakaraang 2023, 2024 mga kababayan, nga inalis yung confidential fund. Ito ngayon mga kababayan, hindi sila ang hindi sumusunod doon sa subject talaga nga budget hearing sa 2025. Tinitira nila mga kababayan si VP Sara doon sa previous nga mga OBP budget mga kababayan, mga nakaraang taon pa. Pero mga kababayan, patungkol dito, di ba? Ang dami nilang lista patungkol sa ginagastos ng Vice of the Office of the Vice President mga kababayan. Pero may sulat lang na i-submit ang Office of the Vice President sa COA mga kababayan. Hindi pa nga lang tapos ng COA. Pero itong mga nagmamalinis ng mga congressman nga ito mga kababayan, wala bang budget niyan mga kababayan? Di ba? Submit na ba yan sila mga kababayan sa gastos nila, sa budget nila? May liquidation na ba silang pinakita mga kababayan? Bakit tila si Vice President lang ngayon mga kababayan ang inuusisa nila? Bakit sila, pati yung mga senador, hindi rin nagpakita kung paano nila, anong ginagastusan sa mga budget nila? Dapat mga kababayan, bago nila questionin ang Vice President, magpakita muna sila ng mga resibo sa mga ginagamit na sa budget nila. Kasi sabi nga, tira daw yan ng bayan, tira ng taong bayan. Tama nga sila. Pero dapat ang unang magpakita mga kababayan ng resibo, maging transparent, sila kasi sila mambabatas, no? Parang hindi nila mga kababayan nire-respeto ang Vice President, para bang tingin nila ahead sila sa Vice President mga kababayan. Dito makikita natin itong ating mga, sabi nila mga mambabatas daw, aywan ko mga kababayan, yun ang sabi, yun din ang narinig ko pagka congressman, yung mga mambabatas nga. Pero ito ipinapakita ang asal ng ating mga congressman mga kababayan. Pagdating basta Duterte, yan ganyan sila mga kababayan. Di ba? Confidential fund, hinahalungkat nila. Samantalang hindi naman na-release, no? Maraming binabasa si Franz Castro. Pero bakit yung 500
billion na ayuda pan ng kanilang amo, bakit hindi man nila tinatanong yan? No? Bakit hindi nila binubusisi yan kung saan napunta, kung saan, anong ginagastusan niya sa 500 billion, napakalaking pera yan mga kababayan, kumpara sa budget ng Office of the Vice President. Ang pagkaiba lang nito, dalawang ano na to, mas malaki pa nga, mas higher ranking pa itong Vice President kaysa Speaker mga kababayan, pero di hamak na mas malaki ang budget ng Speaker. Bakit? May naghihingi ba ng ayuda sa Speaker mga kababayan? Wala naman na. Ang Vice President ang dami. Tapos dagdagan pa noong panahong siya ang DepEd Secretary. Marami siyang ginagastusan. Diba mga kababayan? Pero dinitalye niya, kasadimit na nga sila sa kuha mga kababayan. Ang pinagastusan sa budget. Samantalang ang 500 billion ng Speaker mga kababayan, hindi malaman kung saan napunta. Ang 800 billion nga unprogram fund ng Presidente, bakit di nila tinatanong yan? Dapat din mga kababayan, ina-audit din yan. Di ba mga kababayan? Dahil ba ang Presidente ay Marcos? Hindi Duterte, kaya gano'n na lang. Itong mga congressman, sana punta mga budget nila mga kababayan. May mga proyekto ba yan? Saka yun si Raul Manuel mga kababayan. May proyekto ba yan? Malaki rin ang budget yan. Saan napunta? Dapat sila ang unang magpaliquidate ng mga nila, gastos nila. Di ba? Kasi hindi naman tayo lahat mga siguro tingin nila sa atin mga kababayan. Napaka parang bang hindi tayo nakapag-isip. Parang ang tingin nila sa ating mga Pilipino, mga kababayan, kayang-kayan lang lukuhin. Di ba? Yung ginagawa lang ni BP Sara, lahat na nakapanood niyan talaga, nakikita naman yung nila, ang gusto nilang mangyari. Hindi pa nga mapag-usapan yung 2025 budget. Ang pinag-usapan yung mga patungkol doon sa mga pinagagastuhan ng mga nakalipas na taon. Anong klase yan? Tapos hindi pa pagsasalitain. Napansin nyo mga kababayan, ayaw nilang bigyan ng makapagsalita, makapagpaliwanag si BP Sara. Kasi gusto nila, ang tanong nila, direktang sasagutin. Tama yung kay BP Sara mga kababayan. Pinaliwanag, nagpaliwanag. Ayaw niya lang ganun. Pagka hindi na gusto ang sagot, agre-react sila mga kababayan. Bakit ka ba sasagot ng yung itatanong naman nila, wala naman doon sa pinag-usapang budget hearing 2025. No, di ba? Bakit ka ba sasagot ng Kaya tama yung sinain ni BP Sara, di ba? Kung nasaan yung confidential funds sa 2025 budget. Ngayon ginigit-git nila yung mga nakaraang budget. Tama naman yung nagpapaliwanag si BP Sara. Hindi pwede naman yung gusto. Kasi mga kababayan, ito nakabuhol-buhol ngayon yung script nila mga kababayan. Scripted kasi itong yung mga hearing-hearing dyan sa Congress mga kababayan. Alam na nating lahat. Mga scripted yon. Papunta dyan sa mga nila mga kababayan, mga witness. Mamaya mga kababayan, yung nabanggit kong witness. Mamaya may pag-usapan tayo dito sa na naman mga kababayan. Kasi yung mag-amang Duterte talaga mga kababayan, ang subject talaga nila. Sabi nga yun daw sa nangyari sa Kingdom mga kababayan, kumbaga lang yan para doon talaga ang atensyon ng mga tao. Pero ang mag-amang Duterte lang talaga dyan, yun talaga pinaka-target nila mga kababayan, yung mag-amang Duterte. Kailangan ang talaga na pagdating ng 28 election mga kababayan, malinis na. Patuloy tayo mga kababayan, pakinggan na lang natin tong nila. 2024, during the last budget, Yun pa rin sila mga kababayan. hindi na ipaliwanag itong 125 million na alam naman natin na wala ito sa budget ng 2022. So, ito, Madam Chair, sa rule naman natin, lahat dito tinatanong no? So, according to the budget, whether it is in the past, kasi nakikita natin yung utilization noong mga budget, kahit na yung past years, ay pwede natin busisiin dito, Madam Chair. Tama ba ako, Madam Chair? I will agree with you. Di ba? Alam naman daw natin, lahat tinatanong. Alam din natin mga kababayan nga, di ba? Dapat sila magpaliwanag kung saan nila ginastos yung pira ng bayan. Hindi lang si BP Sara. Si BP Sara mga kababayan, marami siyang accomplishment sa DepEd. Marami siyang natulungan.
Marami siyang napapagawa ng mga ng mga classroom, di ba? Marami siyang ginagastusan yung mga additional allowance ng mga guro, mga kababayan. Marami siyang ginawa. Kumpara dito sa mga congressman na ito, ano bang nagawa ng mga ito, mga kababayan? Malalaki ang mga pork barrel dito, mga kababayan. Pero sa ngayon, hindi na pork barrel ang tawag nila. Pero yun pa rin yun, mga kababayan. Yun pa rin talaga ang noon. Binago lang ang pangalan, mga kababayan. Di ba? Ni-isa sa kanila, wala, nagpa-liquidate, mga kababayan. Walang nagbibigay ng resibo sa mga gastos nila. Pero wala na yung mga pera nila. Ganun na lang ba yun? Porque mambabatas daw kuno, mga kababayan. Di pwedeng magpaliwanag sa taong bayan kung nasaan nila ginastos ang pera ng taong bayan. Mas di hamak, mas malaki yung mga budget yan kaysa sa Office of the Vice President sa ngayon, mga kababayan. Dapat yung mga kababayan, ayuda pan mga 500 billion. Wala yan doon sa speaker, mga kababayan. Dapat doon yan nilalagay sa DSWD. Di ba kalukuhan? Itong nila mga habang ginigipit nila ang mga Duterte, mga kababayan. Ang mga tao lalong nanggigigil sa kanila. Baka akala nila sikat sila sa ginagawa nila. Baka akala sila ang makakalusot diyan. Hindi sila makakalusot, mga kababayan, sa mata ng mga mamamayan. Di ba? Napaka mga kababayan, tuloy-tuloy ko na lang pagpaparinig sa inyo itong mga pag-usapan. Kasi napapanood niyo naman itong mga kababayan sa ibang vlogger. Ito sa akin, mga kababayan, nilalabas ko lang ang aking sariling opinion. The Honorable Franz Castro. You may proceed. Yes, ma'am. Vice President. Yun yung sagot ko, ma'am. Nasaan ang topic natin dito at ang pinasubmit ninyo sa amin is the budget proposal of 2025. Where in the budget proposal of 2025 is the item confidential funds. In aid of legislation nga ninyo, nakalagay nga doon sa rules ninyo, diba? The discussion should be germane to the topic. The topic is the 2025 budget proposal. Now tell me, Madam Vice President, Sunog, mga kababayan. Sunog ang pattern nila. Sunog ang script nila. Kasi, diyan si Bibi Sara talaga manindigan. Yan, tama yun. Pinatawag lang hearing, pinasubmit yung sa budget sa 2025. Tapos, ang idinidiscuss, ang inaano nila, mga kababayan, ang hinahalungkat nila, yung confidential fund, yung mga previous year, mga kababayan. Di ba katarantaduhan? Siyempre, hindi yan kasama doon sa paliwanag, doon sa budget hearing sa 2025. Wala namang Yun ngayon, ang kinakalkal nila, mga kababayan, mabuti na lang magaling si BP Sara. Hindi si BP Sara, mga kababayan, ang napasok sa kanilang trap. Sila ngayon, ang napasok sa sarili nilang trap, mga kababayan. Kaya kautal-utal yung nila. Kaya nakakatawa itong hanggang congressman na ito no? Nakakatawa the Honorable Franz Castro has already provided a sufficient explanation for why she asked the question. So please proceed with your answer. Madam Chair, It's a very why are we simple question. discussing the budget of 2023 and 2024? Honorable Franz Castro. So, kung ayaw niya sagutin, Madam Chair, so let me go through na lang with my question. Kita mo? Dahil di nila sila pwede ng mga kababayan, hindi sinagot ng matuwid ni Sara Duterte, kundi paliwanag lang. Hindi nila mahabol kasi masisira yung script nila Nasisira na, mga kababayan, yung script nila. Yung tirada nila, kinakat sila ni VP Sara. Hindi sila makaabante kasi nakakat sila, mga kababayan. Ganun ang nangyari. Kaya sunog itong mga congressman na ito, mga kababayan. Nakakatawa Mabuti na lang talaga si VP Sara. Yan talaga ang dapat presidente, mga kababayan. Ganun katalino. Hindi pwedeng paikutin kung sino-sino lang. Diba? Yung mga nagsisiga-siga ang congressman, hindi nila kayang paikot. Dapat yun ang presidente, hindi katulad ni BBM, mga putang inang BBM na yan. Kawalang utak.
my question kasi related naman ito. Remember, Madam Chair, pinestyon natin ito noong last year at yung 125 million na ito ay hindi ito maipaliwanag, no? Dahil nga confidential no? Nagtago sa word na confidential. Pero tandaan natin mga kababayan, yung budget nga 125 million, wala yan ha, hindi nila binigay yan, kinancel yan. Tapos ngayon, ito inuulit-ulit nila, no? Hindi daw mapaliwanag. Diba? Confidential nga yan. May ano naman yan, isasubmit ka sa kuha Yan talaga, ang nirarat nila, hindi na nga nila binigay, hinaharang na nga nila. Ngayon, hahalongkatin nila. Oh. Malupit yung ano nila mga kababayan, malupit. Tapos, parutuloy na lang sa sunod question, sabi niya. Hindi umubra Hindi umubra mga kababayan. Kumbaga, hindi napasok sa trap nila si VP Sara. Sila ngayon ang napapasok sa sarili lang trap. At ngayon, kailangan nating maipaliwanag at it is in the interest of the people. Yung 125 million na ito, Madam Chair, kaya kailangan ito na mapusisi at kailangan ito maipaliwanag ng OVP. Kaya hindi tayo pwedeng questionin ng mga rules, questionin ng mga topic, etc. Dahil related din naman talaga ito sa budget, Madam Chair. Hindi sila pwedeng questionin ng mga rules. Rules nila yon mga kababayan. Yung rules nila, lumabas sila siyempre manindigan yung Vice President kasi yun ang rules ng ano nyo committee nyo Yun ang topic. Pero, ang tinatanong, wala doon. O, diba? Sira yung diskarte nila Kasi hindi kumagat si VP Sara Kasi may script na nga sila. Ang ginawa ni VP Sara, sinira yung script nila mga kababayan. Sila ngayon nasira, di na nila Kasi hindi na nila alam kasi wala na sa script. Ang ginawa ni VP Sara mga kababayan, wala na sa script nila, hindi nila alam. Tinitira, kinakat sila ni VP Sara, di ba? Direksyon nila patuon sa mga previous walain nila yung budget sa 2025. Ayaw nilang ibigay yung mga kababayan sa totoo lang dahil doon sa kaibigan book. Yun, isa din yung mga kababayan, yung kaibigan book. Hanggat magkalat yung libro na yun, mga kababayan, ang alaala sa pangalan ni Sara Duterte, hindi mawala, magkalat yun sa mga Pilipino, sa mga butante, mga kababayan. Inautakan sila Yun ang ayaw ng palusutin. Kaya, pipigilin nila ngayon, mga kababayan, itong budget ng 2025. Pinatawag si VP Sara para doon sa hearing sa 2025 budget sa Office of the Vice President. Pero ang tinalakay mga kababayan, wala doon sa topic. Kuha mga kababayan. Ang tinatalakay nila, wala doon sa topic, sa rules nila, labas sila sa rules nila. Kaya ngayon, nagmumukha silang tanga mga kababayan, hindi nila maipit Nakakatawa Ganito talaga dapat na magiging president, VP Sara. Yan talaga dapat na maging Vice President. Kung si BBM kaya ang tatanungin ng mga tao, mga kababayan, paikot-ikot ngayon. Di ba? Tatawa-tawa lang yun No? Hindi makasagot yun Pero si VP Sara, matalino, ilan sa present Castro, mga kababayan, ano bang alam yan? Ano ba yan? Abogado ba yan? Madam Chair. Madam Chair. Yes, you may proceed. I request that the chairperson of the Finance Committee preside over this hearing. Madam Vice President, with due respect, you are not allowed to do that, Madam Vice President. You are not allowed to introduce any motion. You are... Kita mo mga kababayan, hindi nga niya maintindihan ang sinasabi ng Vice President. Diba? Ang sabi ng Vice President, may I request, mga kababayan, may I request, hindi niya maintindihan. Kasi nasisira na yung nasisira na yung pattern nila, mga kababayan. Kumbaga, yung pattern nila, parang sila ang nadala sa labas Ngayon, nalabas na sila sa pattern, nalabas na sa script nila, hindi na nila alam kung anong gagawin, wala na sa script Sila ngayon ang na-corner ni VP Sara.
Kaya nga sila ngayon ang mumukhang tanga eh. Hindi na nila maintindihan kung ito yung sinasabi ng Vice President. Hindi naman kinakat nila nga sila ang nawala sa linya. Di ba? Pakinggan natin mga kababayan. A resource person this hearing, Madam President, I did Vice not President. move, ma'am. I requested In the same as vein. your resource person, I requested So the your request chairperson is of the denied, committee. Madam Vice President. Just please answer the question. The issue on confidence. Oy. We shall proceed, so the Honorable Franz Castro may now proceed with her interpellation. You have the floor, ma'am. So, Madam Chair, siguro first observation, no, yung on the budget for the 2024, yung Vice President na nagsabi, Madam Chair, na slow and low utilization. So, nakita naman natin doon sa presentation. So, yung utilization ay napakababa. Pero, syempre, comment ko lang, no, mas mabilis siya sa confidential funds. 100% in 11 days. Madam Chair, So, Madam Chair, so according to the utilization of the confidential and intelligence funds submitted by the COA to us, no, so we have here surveillance and monitoring. Sabihin ko lang, Madam Chair, no, yung purchase of information out of 125 million confidential funds in 2022, purchase of information 14 million, payment of reward 10 million, rental and other incidental expenses relative to the maintenance of safe houses 16 million, purchase of supplies 35 million, provision of medical and food aid 40 million, payment of incentives or traveling relative to confidential operations is 10 million. So a total of 125 million conducted surveillance in 132 areas in 11 days. So 100% utilization. Madam Chair, I have also here a report about the notice of disallowance. According to the notice of disallowance, the COA disallowed 73,287,000 out of 125 million confidential funds used by the OVP in 2022. So this is 58.63% of the 125 million. So can you confirm, the Vice President? Madam Vice President. Madam Chair, since you allowed a snide comment, you will allow me a snide comment as well. So my question is, can you Yes. confirm? Yes. Yeah, okay. Diba? Okay. Yes, Madam Chair. So, Before you proceed, may I remind both our guests and our resource You should persons her to when she said the line. Diba? I called your attention, Madam Chair. You did not recognize me. So, ngayon, sasabihin ko na, if you allowed her that, you allowed me a snide comment as well. I did. Oh, kita nyo mga kababayan. Hindi nila makorner eh. Hindi talaga nila makorner. No? Kahit anong gawin, pinapawisan na itong ano nila mga kababayan. Di ba? Hindi makorner ang Vice President. Kanina pa yun sila sa lambat-lambat. Hindi nila makukorner mga kababayan. Lagi silang may ano. Kumbaga talaga mga kababayan. Yan, pinapaliwanag naman. Tama naman, kaya ayaw nilang tumanggap kasi gusto nila talagang direct sa sagot sa tanong nila, yes or no. Oh. Kasi nasasanay sila mga kababayan, yes or no. Yung iba nga dyan, tinatakot pagka hindi sumagot ng yes or no. Contempt agad mga kababayan. Pagka ordinaryong ano lang. Pero tandaan natin yung tinatanong nila, Vice President. No? Pangalawa, high-ranking official ng Republika. Pang-ilan lang naman ang sa ranking ang congressman mga kababayan, pero feeling nila mas angat sila kaysa Vice President mga kababayan. Diba? Kawala ng respeto, kabastusan ng mga congressman mga kababayan ang nangangibabaw. Diba? Nasaan ang respeto na sa Vice President? Ang Vice President mga kababayan, may mga detalye na ay sinasubmit sa COA patungkol sa mga budget nila.
Samantalang itong mga congressman na to, mga kababayan, hanggang ngayon hindi pa pinaliwanag ang kanilang mga budget kung saan napunta. Diba? Anong pinagagastusan nila? Diba? Ang Vice President, mga kababayan, nagrenta lang ng apartment dito sa Manila, walang bahay. Samantalang ito mga congressman na to, mga kababayan, naglalakihan ng mga bahay ito sa mamahaling subdivision, mga kababayan. Ang iba pa nga niyan, sa Purvis Park nakatira, mga kababayan. Pero ang Vice President, nangupahan, mga kababayan. Yan ang napakasimpleng buhay, yun pagsisilipan nila. Diba, mga kababayan? Pero personal na yan. Dito tayo sa topic ng 2025 budget, mga kababayan. Pero hanggang ngayon hindi pa ang budget sa 2025. Para bang binabaliktad na sila ang nagda-divert, mga kababayan, sa ibang issue para hindi mapag-usapan yung 2025 budget, mga kababayan. Parang ayaw ibigay eh. Iniiban lang usapan eh. Kaya nga sabi ni BP Sara, tama naman yun, no? Yung roles nila na nawala sila sa roles, nawala sila sa topic eh. Hindi nila sinusunod. Yeah? Ayaw pa nga napagsalitain ang Vice President. Ayaw nang bigyan pagkataon mo salita ang Vice President. Ini-intercept na agad pag nagsalita na. Kasi hindi nila natanggap. Saka hindi na mga kababayan. Nagkabuhol-buhol sila ngayon. Tanging si Franz Castro, mga kababayan, ang umaatake. Ayawan natin kung hanggang saan kakayanin ni Franz Castro. Baka mamaya-maya mananahimik yan. I don't recall hearing a snide comment, Madam Vice President. Ang snide comment, that's a matter of judgment. So please proceed with Secretariat, please Madam proceed Chair, now I would like the with your- Secretariat to repeat the first 3 lines of the comments. Point of order, Madam Chair. Point of order, Madam Chair, kasi parang... So let's please proceed with the answer. Point of order, Madam Chair, kasi parang siya yung nagpe-preside eh. Yeah, that's why Pinapaulit, mga kababayan, ang tatlong sa tintanong niya. Alam nila, mga kababayan, may susupalpalin sila, kaya ayaw na. Parang ayaw nang ulitin eh. No? Kasi inuutusan mo Madam yung Vice President. secretariat natin sa Committee on Appropriation. Yes, Alam mo support diba? it, So, please. okay, Yes, thank you, Madam Madam Vice Chair. President, please proceed with the response. There's a question. Please proceed with the response. Madam Chair, I do not understand bakit a person convicted of child abuse is still sitting in a seat Point of of the order, House of Madam Chair. Representatives. Bingo, mga kababayan, natumbok. No? Dapat yan, hindi na nakaupo talaga yan dyan. Convicted yan eh. Dapat sa bilangguan yan. Bakit andyan pa sa mga mga congressman na rin to? Convicted ha, andyan siya pa ngayon ang sa Vice President. Tapos wala pa sa topic. Ang kanyang itinitira, okay lang kung nasa topic. Iwala eh. Panggugulo lang eh. May report na nga ang Office of Vice President patungkol yun sa mga taon na sa gastos nila na yun. Nasa Office of Commission on Audit, mga kababayan. Di ba? Sa COA. Oh. Ngayon, yun talaga ang pinipilit ni Franz Castro. O di ngayon, supalpal siya. Makulit kasi. Okay lang sana yun kung nasa topic yung niya, okay lang. Kasi na-discuss. Pero, nagmamagaling siya. Samantalang, may tae sa ulo niya. Pilit niyang inaamoy-amoy kung may baho ang Vice President. Samantalang, yung baho, yung tae nga nasa ulo niya, hindi niya naaamoy. Di ba? Alam niyo, kuha niyo mga punto ko. Yung taing sinasabi ko, yung pagiging convicted niya, dapat nakakulong na siya. Di ba? Anak ng butike ito mga congressman na to. Sabi natin na dinadivert ang usapan sa ating budget hearing. Kung nagawa po niya yan sa Senado, Madam Chair, dapat hindi natin yan pahintulutan dito sa Kamara. You allowed her a snide comment and then you will not allow Please wait a to snide recognize. comment? Kita mo, ayaw na pagsalitain, ano? Pag si BP Sara ang nagsalita, aanuhin nila agad, mga kababayan. O si Franz Castro, tumatamimi, iba ang sumasagot. O.
Pag nagsalita, ang Vice President, talagang anuhin nila agad. Dapat, kung matino sila, hayaan lang magpaliwanag. Pagpaliwanagin nila, hindi nila, kasi ano na mga kababayan, nagawas na sila doon sa script nila, nalabas na sila sa script. Nahihila na sila sa script, kaya laging pinaulit-ulit nga, please answer the question, mga kababayan. Hindi nila mapilit si BP Sara eh. Hindi nila mapilit, kasi nasusupalpal sila sa halip, pasagutin na ng yes or no, sinusupalpal sila mga kababayan. Di ba? Yung ibang congressman nakatunganga na lang eh. Tapos yung mga congressman, ng mga kakampi ni Sara, ayaw na pagsalitain. Yung mga tumitira, yun lang ang pinabinigyan ng pagkakataon magsasalita. Anong klaseng, at saka isa talaga mga kababayan. Kaya nga nila pinapatawag, sinupina ang Vice President para pag-usapan yung 2025 budget hearing sa Office of the Vice President. Diba, mga kababayan? Pero nung napanood ko, sinabi naman ni BP Sara, basta ipinaubaya na niya yung nila, budget, yung nila sa budget, ipinaubaya na sa, sa Kongreso. Nasa kanila na kung aprubahan o hindi. Mga kababayan, ganun lang naman kasimple sinasabi ng Vice President. Kaya lang, gusto talaga nila mga kababayan, nga idiin ang mga Duterte, gusto talagang hanapan nila ng butas ang Vice President, pero wala naman silang mahanap. Gusto nilang palabasin nga kinukurakot ni BP Sara ang budget sa Office of the Vice President. Samantalang sila, mga kababayan, dyan sa Kongreso, hindi sila nagpaliwanag kung saan napunta ang kanilang mga budget, mga kababayan. Yun ang problema dyan. Di ba? Nagmamagaling sila, lilinisin nila ang Office of the Vice President, samantala sila mismo sa kanilang bakuran, hindi sila naglilinis. Ang mga tao sumisigaw nga magbigay kayo ng resibo, paano nyo ginastos ang pira ng bayan. Huwag nyong wala-walain sa pag-iimbestiga sa Vice President. Kasi hindi yan ang kailangan namin, magpaliwanag kayo kung saan nyo dinala ang pira ng bayan. Kaya tayo nagkaloko-loko eh, mangluloko kayo eh. Inuuto nyo mga Pilipino. Hinahanap na ng mga Pilipino ang resibo. Kailan kayo magbigay ng resibo patungkol dyan sa mga budget nyo? Ang kakapal naman ng mga mukha nyo. Tapos ngayon, yung Office of the Vice President na maraming natulungan, ayun pa ang halong katinyo kasi wala kayong nagawa, sampal sa inyo yan eh, di ba? Sampal sa inyo yan, ang tagal, ilang dekada na kayo dyan, nakaupo sa Congress, pero wala naman kayong mga nagagawa. Ano bang nagawa nyo? Di ba? Maghanapan kaya ng gawa. Talagang patunayan. Tuloy mga kaibigan. Excuse me, our members and our guests. I warn you. Please wait. Don't go to this rabbit hole. Please wait to be acknowledged before you speak. Okay, so at this point, Honorable Manuel. Mga kababayan, may napansin ba kayo nitong babaeng kongreso? Sino pangalan nito? Yung chairperson nila. May pagkabastusin, di ba mga kababayan? May pagkabastusin eh. Pag nagsalita yung Vice President, in-intercept niya agad. Pahihintuin niya. Diba? Talagang guguluhin niya. Kasi ayaw niyang marinig. Yung mga sasabihin ng Vice President, yung paliwanag ng Vice President, ayaw niyang marinig. Pakinggan natin itong Raulo Manuel, mga kababayan. Anong masasabi? Madam Chair, again, it's another point of order kasi kapag may mga deliberation tayo, we should stick to the topic. Hindi pwede, Madam Chair, na dinadivert natin yung usapan para hindi natin sagutin yung tanong ng mga mambabatas natin. This is Lumalabas sa bibig niya mga kababayan, stick to the topic. Dapat yun, ang topic nila, patungkol lang sa budget ng 2025. Hindi sa 2023. Kasi yung budget ng 2023, 2024, ay submit na sa kuha yun. Kuha na ang mag-audit yun kung tama yun o hindi. Diba? Kaya nga nila dyan pinatawag ang Vice President. Kasi mga kababayan, para sa budget ng 2025.
Pero iba naman ang ano mga kababayan, sinasabi nila, mga kababayan, ang ano ko dito dapat 30 minutos lang, pero lumampas na mga kababayan, para mag-iisang oras na halos ako dito, no? Pupunta pa kasi akong Liwasang Bonifacio mga kababayan para sa rally. Kaya di ko na muna pahabain. Ano lang mga kababayan, mahaba pa tong ano mga kababayan, pero kakapusin ako ng oras kasi luluwas na akong Maynila mga kababayan. Biker adventure kaya nakabihis na nga ako, pero baka uulan mga kababayan, di na lang muna siguro ako mga biker attire kasi makulimlim masyado mga kababayan, paulan. Magbibigay lang tayo ng mga ating mga ano mga kababayan, tawag nito, ng ating mga komento o ating mga yung ano natin mga kababayan sa obserbahan natin, di ba? Di ba napakano? Una-una mga kababayan, yung si Franz Castro, di na dapat congresswoman yan, di na dapat ano yan, tanggal na dapat yan nasa kulungan na, pero bakit? Andyan pa rin. Convicted na eh. Di ba? Convicted na. Tatapusin niya ba sa labas yung pagiging ano niya? Convicted, hindi ba niya isisilbi sa kulungan yun? Yun ang masama sa ano natin mga kababayan. Pinoprotektahan sila ng batas mga kababayan. Nagagamit pa rin ng saligang batas. May ginagawa kasi silang batas para dyan sa kanila mga kababayan. Di ba? Parang may minimum ata yun mga kababayan. Pagka 3 years, 4 years lang, hindi sila nakukulong. No? Ang hatol. Ayman ko ba kung sinong judge ng ano niyan? Bakit ganun? Tapos yung judge Davao City na nag-dismiss sa kaso ni Apollo Kibuloy mga kababayan, parang hindi nare-respeto yon. Kasi binuhay ni Boying Rimulya yung kaso ni Apollo Kibuloy. Diba? Yun ang pagkaano ngayon sa administrasyon na to mga kababayan. At saka mayroon pa nga sana akong isang ano mga kababayan patungkol doon sa isa na namang bilanggo nga kinuha na sa bilangguan upang magsalaysay kung daw na siya ang inutosan ni Duterte patayin yung 3 Chinese drug lords mga kababayan doon sa Bilibid. Pero sa sunod na lang yan mga kababayan kasi ano na tanghali na mga kababayan, papunta pa ako Manila sa Liwasang Bonifacio para sa rally mamayang gabi mga kababayan, mamayang hapon, no? Magko-cover tayo doon. At maraming salamat sa inyo mga kababayan. Huwag kalimutang mag-subscribe dito sa aking munting YouTube channel mga kababayan. Maraming salamat sa mga manonood dito sa aking video. Magandang tanghali sa inyo mga kababayan at ingat kayong lahat. Kung sino man yung may mga time mga kababayan, yung mga walang ginagawa ngayon, pwede tayong sumama doon sa rally sa Liwasang Bonifacio mga kababayan, no? Araw-araw ang rally doon mga kababayan sa Liwasang Bonifacio. Maraming salamat mga kababayan, mga mahal kong kababayan.